Movie Recap Tagalog here. Narito ang Season 2 ng Alice in Borderland. Nagsisimula ang drama sa dating mataong mga kalsada ng lungsod na ngayon naging nakakatakot na tila iniwan ng lahat. Apat na mausisang tao ang tumingin sa kanilang paligid, ngunit agad na agaw ang kanilang atensyon nang may ilang sasakyang paparating ng mabilis mula sa malayo. Isang grupo ng mga binata at dalaga ang bumaba, sinasabing narito sila para sa isang laro. Ngunit bago pa man maunawaan ng kahit sino ang nangyayari, isang bala ang kumitil ng buhay. Ito ang malupit na realidad ng isang brutal na survival game. Isang makapangyarihang anti-tank rifle ang walang awang pumapatay. Nagsitakbuhan ang lahat, desperadong iligtas ang kani-kanilang buhay, ngunit paano nga ba makakapalag ang mga paa laban sa bilis ng bala? Sa sandaling mailantad sila sa bukas na lugar, maaaring dumating ang kamatayan anumang oras. Noong nakaraang Season 1, si Arisu ay isang dating gamer na nakakulong sa kanyang sariling mundo, ngunit hindi sinasadyang napunta sa malupit na larong ito ng kaligtasan. Dito, kailangang makalampas ng tao sa sunod-sunod na antas ng laro upang makamit ang ilang mahalagang araw ng buhay. Nagawang tapusin ni Arisu ang lahat ng laro, nakolekta niya ang isang set ng mga baraha na may mga antas ng hirap mula 1 hanggang 10. Ngunit imbes na kalayaan ang kanyang makamtan, nanatili pa rin siyang bihag sa mundo ng laro at itinapon sa ikalawang yugto ng pagsubok. Ito'y isang takbuhan para sa buhay at kamatayan na nakaayos sa buong lungsod. Ang unang antas ay may pinakamataas na hirap, ang King of Spades. Si Arisu at ang dalagang si Usagi ay nagtago sa likod ng kotse, matagumpay na nakaiwas sa unang atake. Nakita nilang walang awang pumapatay ang kalaban na parang kamatayan mismo, walang pagdadalawang isip na pinapatay ang mga manlalaro. Biglang dumating ang isang lumang sedan. Nakita ni Arisu si Ann, ang coroner, na paparating upang iligtas siya. Agad siyang sumunggab papasok ng sasakyan. Nalaman niya ang susi upang makapasa sa laro, isang labanan para sa kaligtasan na nangangailangan ng lakas at hindi ng espesyal na kasanayan. Kung matatalo nila ang lalaking nakaitim at armado, maaari nilang malampasan ang antas. Ngunit para sa mga manlalarong walang armas, ito ay halos imposibleng gawain. Habang pinag-uusapan nila ang plano, mabilis na pinuksan ng lalaking nakaitim ang ilang manlalaro sa isa pang sasakyan at mabilis ding lumalapit sa kanila. Agad na nakipagpalit si Ann ng pwesto sa driver na si Tata at piniga ang silinyador. Kumaliwat kanan ang kotse, bihasang umiiwas sa mga hadlang. Ngunit ang walang awang manghuhuli ay mahigpit na sumusunod, paminsan-minsang nagpapaputok ng bala mula sa kanyang machine gun. Isang mabilis at mabagsik na habulan ng sasakyan ang sumiklab. Walang nagawa ang mga taong nasa kalsada laban sa umaasong mga gulong ng panghuhuli. Dahil sa tindi ng gulat ni Ann sa kalupitan ng kalaban, nabangga niya ang isang sasakyan sa gitna ng daan. Sa kabutihang palad, ang ingay ay nakahila ng atensyon ng ibang mga manlalaro, kaya't lumipat ang lalaking nakaitim sa walang pinipiling pag-atake. Sinamantala ni Arisu at ng iba pa ang pagkakataon upang makataka sa isang madilim na eskinita na halos muntik nang mauwi sa kapahamakan. Ngunit si Ann, na kailangang iligtas ang isang tao, ay nahiwalay kina Arisu at sa iba. Alam nilang malayo pa sila sa paglampas sa antas. Matapos ang maikling pahinga, nagpa siya sina Tata at ang kaakit-akit na si Sakura na humanap ng isa pang sasakyan, habang sina Arisu at Usagi naman ay nag-ipon ng mga supply. Kailangan nilang maghanda para sa isang matagalang labanan. Umaasa si Arisu na matapos agad ang lahat ng laro upang makabalik sa kanyang normal na buhay, kung saan naghihintay ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ngunit hindi ganoon ang pananaw ni Usagi. Ang kanyang ama ay napagbintangang pineke ang matagumpay na pag-akyat sa Mount Everest at nawala sa kanya ang lahat hanggang sa huli ikitilin niya ang sariling buhay. Si Usagi, na dating mahilig sa matitinding palakasan, ay nagsimulang kamuhian ang kanyang dating mundo at mas pinili ang pananabik na dulot ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang ugnayang nabuo nila dahil sa mga pinagdaan ng pagsubok ay tila biglang lumayo sa sandaling iyon. Maaga kinabukasan, umakyat si Arisu sa bubong. Sa langit, nakita niya ang napakaraming uri ng baraha na lumulutang. Bigla niyang naunawaan na ang buong lungsod ay hinati sa iba't ibang game zones. Ang mga barahang lumulutang ay kumakatawan sa iba't ibang uri ng laro. Ang kanilang naranasan kahapon ay isang physical escape game na sinisimbolo ng spades. Hindi ito ang lakas ng lahat. Ang pinakamalaking bentahe nila ay ang pagkakaisa sa pagharap sa mga hamon. Ang mga larong nangangailangan ng pagtutulungan ang pinakamainam para sa kanila. Agad na nagtungo ang grupo ng 4 sa lugar na nakatalaga para sa club na yon. Sa harap ng isang shipping container ay may 4 na wristband. Ngunit nakasulat sa karatula na kailangan ng 5 manlalaro upang magsimula ang laro. Habang iniisip nila ito, biglang lumitaw si Naragi na nakakagulat na nakaligtas mula sa nakaraang laro. Nakasuot na sa kanyang pulso ang ika-5 wristband. Agad na naipakita ng grupo ang kanilang pagkasuklam dahil ang taong nasa harapan nila ay ang kalaban mula sa unang yugto ng laro. Mahirap isipin na makipagsanib puwersa sa kanya, ngunit mabilis na naunawaan ni Arisu ang sitwasyon. Kapag naisusuot na ang wristband, hindi na ito matatanggal. Wala silang ibang pagpipilian. Lahat ay sumang-ayon sa kanya at sabay-sabay nilang kinuha ang mga wristband. Nabuo ang 5 kataong koponan at bumukas ang pinto papasok sa game area. Nagmamadali ngunit may kaba, pumasok si Arisu at ang iba pa. Pagdating nila sa bukas na espasyo sa gitna, unti-unting lumitaw ang 5 pang figura mula sa likod ng shipping container. Sila ang kalabang koponan, isang malupit na team combat game sa pagitan ng 2 panig. Ang talunang panig ay tuluyang mawawala. Ayon sa mga patakaran, bawat koponan ay magsisimula sa 10,000 points, at ang may pinakamataas na score sa loob ng 2 oras ang mananalo.
Tatlong paraan ang pwedeng gawin upang makapuntos sa laban sa mga item at sa mga base. Ang paunang 10,000 points ay maaaring hati-hatiin sa mga miyembro ayon sa kagustuhan ng koponan. Sa oras na magkadikit ang mga miyembro ng magkalabang koponan, magsisimula ang labanan. Ang panig na may mas mataas na puntos ang mananalo at makakakuha ng 500 points mula sa natalo. Kung ang mga miyembro naman ng parehong koponan ang magkadikit, sila ay lalaban gamit ang pinagsamang puntos nila. Ang pangalawang paraan upang makapuntos ay sa pamamagitan ng mga item. Sa buong game area, nakatago ang 6 na item na may kani-kanyang puntos. Ang pagdampi sa isang item ay magbibigay ng katumbas na puntos. Ang huling paraan naman ay sa pamamagitan ng base competition. Ang dalawang panig ay may kanya-kanyang metal ball base. Kapag nadampian ang base ng kalaban, makakakuha sila ng 10,000 points. Kung sarili nilang base ang nadampian, pansamantala silang magkakaroon ng walang hanggang puntos. Sa sandaling iyon, kung madadampian nila ang isang manlalaro ng kalaban, makakakuha sila ng 10,000 points mula rito. Ang sinumang magkakaroon ng negatibong puntos ay agad na matatanggal. Pagtunog na hudyat ng countdown, formal nang nagsimula ang laban para sa buhay at kamatayan. Itinalaga ni Arisu si Tata bilang tagapagbantay ng kanilang base, at binigyan lamang siya ng pinakamababang puntos. Ang natitirang 4 ay hinati sa Perez, isa ang may mataas na puntos, ang isa na may mababa. Kapag nakasalubong nila ang isang kasapi ng kalabang koponan, maaari silang lumaban bilang magkasangga gamit ang pinagsama nilang puntos. Sa estratehiyang ito, malaki ang tsansa nilang manalo at makasamsam ng 500 points. Hindi nagtagal, nakahanap si Arisu at Sakura ng isang item sa loob ng shipping container na agad nagdagdag ng 2,000 points. Matapos ang unang round, umabot sa 13,500 points ang koponan ni Arisu, lamang sila ng 5,000 points laban sa kalaban. Ngunit may kapalit ito. Sa tuwing nagbabago ang puntos, pansamantalang nagiging inactive ang kanilang wristbands, kaya't hindi sila makakapuntos o mawawalan ng puntos. Kapag nadampian nila ang kalaban habang inactive ang wristband, ito ay maglalabas ng malakas na kuryente. Tanging pagdampi sa sariling base ang paraan upang muling ma-activate ito. Dahil dito, nalimitahan ang bilang ng beses na maaari silang makipaglaban. Habang nagdiriwang ang lahat sa kanilang kalamangan, ang kalabang koponan ay tila walang pakialam. May tinatagong alas ang mga ito. Samantala, napansin ni Tata na nagbabantay sa kanilang base, napapalapit ang 4 na miyembro ng kalabang koponan. Agad niyang dinampian ang kanilang base, kaya naging walang hanggan ang kanyang puntos. Kapag nadampian niya ang sinuman, mawawalan iyon ng puntos, at kung maging negatibo, agad silang matatanggal. Ngunit sa ikinagulat niya, hindi ito inalintana ng 4 na kalaban at sabay-sabay na rumagasa papunta sa base. Nang sumigaw si Tata na parang manok, isa lamang ang kanyang nadampian. Ang 3 ay matagumpay na nakadampian ang base, at nakakuha ng dagdag na 10,000 points ang kanilang koponan. Ang taktika ng kalaban ay isakripisyo ang isang miyembro upang itaas ang puntos ng buong koponan. Nabigla si Arisu at ang kanyang grupo. Hindi na lamang sa kabuuang puntos sila lugi, maging sa mga individual na puntos ay hindi na rin sila makipagsabayan. Wala nang nagawa si Arisu kundi hatiin ang kanyang koponan upang maghanap ng mga item habang umiiwas sa laban. Ngunit dahil dito, naging sobrang pasibo ang kanilang kilos at bumagal ng husto ang pangangalap ng item. Sa huli, unti-unti nang nahuhuli ang kanilang puntos. Karamihan ng mga item ay nakuha na ng kalaban, at isa na lamang na nagkakahalaga ng 2,500 points ang natitira. Bumalik ang koponan ni Arisu sa kanilang base, mabigat ang loob at may pagkakautang na higit sa 10,000 points. Alam nilang hindi na sapat ang umasa lamang sa laban at mga item para manalo. Biglang may naisip na paraan si Arisu. Handa na sana siyang alisin ang inactive state ng kanyang wristband, ngunit bigla siyang umatras. Nakaisip siya ng paraan upang baliktarin ang laban, ang samantalahin ang patakaran na maglalabas ng malakas na kuryente kapag nasa inactive state at subukang pasukin ang base ng kalaban. Bagamat mapanganib, ito lamang ang kanilang natitirang opsyon. Sa puntong ito, kumbinsido na ang kalabang koponan na basta't kanilang mababantayan ang kanilang base, tiyak na panalo sila. Biglang lumitaw si Usagi sa malapit. Sinabi niyang 50 points na lang ang natitira sa kanya. Nang mapagtanto iyon ng isang kalaban, agad itong nagliwanag ang mukha at nagsimulang habulin siya. Basta't madampian lamang ang katawan ng dalaga, tiyak na matatanggal siya. Mabilis siyang tinugis ng kalaban, naniniwalang dahil may 3 pa sa kanyang koponan na nagbabantay ng base, walang maaaring magkamali. Pagkaalis ng dalawa, dumating naman si Arisu, Sakura at Naragi sa base. Agad na dinampian ng 3 kalaban ang kanilang bakal na poste, kaya't naging walang hanggan ang kanilang mga puntos. Ngunit hindi natinag ang trio ni Arisu at sumugod sila. Gamit ang kanyang inactive state, na-electrocute ni Arisu ang pinuno ng kalabang koponan nang madampian siya nito. Mabilis na sumugod si Naragi at matagumpay na nadampian ang base. Naging inactive din siya at agad na na-electrocute ang isa pang kalaban. Isang malaking pagkakataon ito para kay Sakura. Ngunit sa kasamaang palad, nakabangon ang isa pang kalaban at sinipa ang kanyang kaakit-akit na katawan palayo na parang laruan. Bagamat nakabawi ng ilang puntos ang koponan ni Arisu, 3,000 points pa rin ang kanilang pagkukulang laban sa kalaban. Samantala, si Usagi, na umaasa sa kanyang liksi, ay tumalo ng malayo. Sinundan siya ng kalaban, sinusundan ang amoy ng kanyang katawan, ngunit sa huli sumalpok ito sa isang shipping container, nagbigay daan kay Usagi upang makatakas. Gayunpaman, gaya ni Arisu at ng iba pa, siya rin ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Sa natitirang 15 minuto, tila wala na silang pag-asang baliktarin ang laban.
Nakaupo si Tata sa kanilang base, tulala, samantalang piniling magtago ni Sakura sa isang sulok. Si Usagi lamang ang hindi agad sumuko. Nagpasya siyang hanapin ang natitirang scoring item. At sa ikinagulat niya, natagpuan niya ang item na nagkakahalaga ng 2,500 points sa loob lamang ng ilang minuto. 500 points na lamang ang kanilang agwat. Muling nabuhay ang pag-asa ni Arisu. Nagpasya siyang sumugal at muli nilang atakihin ang base ng kalaban, tagumpay man o kabiguan. Naghahanda na sanang sumama si Usagi, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamahang si Naragi. Ibang-iba na ang kanyang itsura, patuloy na umuubo ng dugo. Matagal nang lumalala ang kanyang kalagayan, at ngayong tila wala ng pag-asa ang laban, lumabas ang kanyang masamang likas na pagkatao. Bago siya mamatay, nagpasya siyang humanap ng sandaling aliw mula kay Usagi, naniniwalang sapat na ang kaseksihan nito upang mamatay siyang kasama siya. Nang labanan siya ni Usagi gamit ang lakas ng desperadong manok, pinatumba siya ni Naragi sa pamamagitan ng isang malakas na hampas. Ngayon, nagkawatak-watak na ang koponan ni Arisu, at nakasalalay na lamang sa kanya ang pagbaligtad ng laro. Sa natitirang 7 minuto bago matapos ang laro, lamang pa rin ng 500 points ang kalabang koponan. Karamihan sa mga kasapi ng koponan ni Arisu ay sumuko na at nagsimula pang magpasakitan sa isa't isa. Sa kabutihang palad, napadaan si Arisu at binugbog niya ng husto si Naragi. Si Tata, na noon ay nagbabantay ng kanilang base, ay nabalot ng matinding pagsisisi. Sa kanyang pagkukulang sa depensa, nawala sa kanilang koponan ang 10,000 points. Nagpasya siyang kumilos upang itama ang kanyang pagkakamali. Nang bumalik si Arisu sa base habang pasan ang walang malay na si Usagi, natagpuan niyang wala na si Tata. Agad siyang nagtungo papunta sa base ng kalaban. Sa kalagitnaan ng daan, nasalubong niya ang pinuno ng kalabang koponan na nakatayo sa tabing dagat. Malungkot ang anyo ni Arisu at inamin niyang mahusay itong pinuno. Itinaas niya ang kanyang kamay upang makipagkamay. Dahil kumpiyansa ang pinuno sa kanyang higit 10,000 points, hindi siya natakot sa pisikal na kontak. Ngunit sa mismong sandali ng kanilang pagkakamay, nagbago ang puntos. Laking gulat ng lahat ng makakuha ng dagdag na 500 points ang koponan ni Arisu. Hindi makapaniwala ang pinuno ng kalaban nang makita niyang mas mataas pa ang puntos ni Arisu kaysa sa kanya. Ang katotohanan, ilang minuto bago yon, napansin ni Arisu na wala si Tata sa base. Matapos maghanap, natagpuan niya itong sinusubukang putulin ang sariling braso gamit ang bakal na pinto. Pinilit siyang pigilan ni Arisu. Doon ibinunyag ni Tata ang kanyang plano. May higit pa siyang 10,000 points. Kung matatanggal niya ang kanyang iron bracelet at maibigay iyon kay Arisu, maaaring magsanib ang kanilang puntos. Sapat upang talunin ang kalaban at baliktarin ang takbo ng laban. Unay mariing tumutol si Arisu sa ganoong matinding hakbang. Ngunit naramdaman niya ang matibay na pasya ni Tata na ialay ang sarili para sa koponan. Sa ayaw man niya't sa gusto, isinara niya ang bakal na pinto. Nalaglag ang bracelet ni Tata gaya ng inaasahan, at nang madampian ni Arisu, nadagdagan siya ng karagdagang 10,000 points. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, nakaya nilang talunin ng bahagya ang pinuno ng kalaban. Subalit nang maramdaman ng pinuno ang kanyang nalalapit na pagkatalo, wala siyang ipinakitang pagkadismaya. Sa halip, tila nakaramdam pa siya ng ginhawa. Noon pa man, nalampasan na niya ang lahat ng pinakamahirap na laro, ngunit hindi siya nakabalik sa totoong mundo. Sa halip, isa na siyang opisyal na staff dito, na nakatalaga upang kalabanin ang mga manlalaro. Sawa na siya sa walang katapusang siklo ng pagpatay. Maging ang ibang kasapi ng kanyang koponan ay nakadama ng kaparehong ginhawa. Ilang sandali pa, bumagsak mula sa kalangitan ang mga laser beam at tinuluyan ang lahat ng kasapi ng kalabang koponan. Ito ang kapalit ng pagkatalo sa laro. Gayunman, hindi magawang magalak ni Arisu sa sandaling iyon. Kahit na sila'y nagtagumpay, ilang araw na lang ang idadagdag sa kanilang buhay. Nagtanong siya sa sarili kung ano nga ba talaga ang mundong ito at paano siya makakabalik sa realidad. Sa kabilang dako, sina Usagi at Sakura, nang marinig ang hindi inaasahang pagbabaliktad ng kanilang koponan, ay halos maiyak sa tuwa. Ngunit agad silang naakit ng kabuluhan sa hindi kalayuan. Natuklasan nilang si Tata ay nasa bingit na ng kamatayan dahil sa matinding pagdurugo. Si Arisu, na puno ng dalamhati at pag-aatubili ang mukha, ay walang nagawa kundi panoorin na ipinikit ng binata ang kanyang mga mata. Pagsapit ng gabi, inilibing ni Arisu at ng kanyang koponan si Tata sa tabing dagat. Ipagpapatuloy nila ang misyon ng kanilang nasawing kasama, ang patuloy na mabuhay sa mundong ito. Si Naragi, na hindi kalayuan, ay napabulong ng hangal at tahimik na lumisan. Lumipat ang eksena sa kabilang panig ng lungsod, kung saan nagmingming ang dambuhalang Jack of Hearts card, hudyat ng pagsisimula ng pinakabrutal na laro ng psikolohikal na digmaan. Ang larong ito ay may kabuang 20 kalahok. Ayon sa mga patakaran, kailangang hulaan ng bawat manlalaro ang simbolo ng barahang nakadisplay sa kanilang kwelyo. Hindi sila maaaring gumamit ng salamin o gumamit ng karahasan. Magbabago ang mga simbolo kada isang oras. Ang mga makakahula ng tama ay makakapagpatuloy, ngunit ang magkakamali ay agad na matatanggal. Sa 20 manlalaro, may isang pangunahing kontrabida, ang Jack of Hearts. Matatapos lamang ang laro kapag siya ay napatalsik. Dahil walang sinuman ang makakakita ng sarili nilang simbolo, kailangan nila ng kahit isang kapareha. Ngunit halos lahat ay ngayon palang nagkakakilala, kaya mahirap ang lubos na pagtitiwala. Napagtanto ni Chishia na kailangan niyang obserbahan ang bawat kilos at salita ng lahat. Ang Jack of Hearts, upang makapinsala ng iba, ay tiyak na magkakamali ng pagbubunyag ng sarili. Nang magsimula ang laro, binigyan ang lahat ng isang oras ng malayang oras. Marami ang sabik ng makahanap ng kapareha. Isang gangster ang sapilitang pumili ng tila mahina si Akifumi bilang kanyang partner.
Samantala, ginamit ni Urumi ang kanyang alindog upang buuin ang isang koponan, pinapalakas ang tsansa na maiwasan ang pagtataksil. Lalo pang lumakas ang kanyang grupo, at maging si Chixia ay sumama. Ang estratehiya ng dalaga ay ipakita ang simbolo ng kwelyo sa harap ng maraming kasamahan, upang maging imposibleng lahat ay magsinungaling ng sabay-sabay. Pagtatapos ng unang oras, pumasok ang lahat sa magkakahiwalay na silid. Kailangan nilang malakas na ihayag ang simbolo sa kanilang kwelyo. Sa pagtatapos ng unang round, nakakagulat, lahat ay nahulaan ang tama nilang simbolo. Agad nagsimula ang ikalawang round at muling nagbago ang mga simbolo. Kinailangan na namang basahin ng bawat kasapi ang simbolo ng kanilang mga kasamahan. Ngunit hindi natuwa ang gangster sa ugali ni Akifumi at sinaktan pa siya. May isang nagpayo na maaaring magsinungaling si Akifumi tungkol sa simbolo nito. Matapos muling apihin ng gangster, sinabi ni Akifumi na clubs ang simbolo, ngunit ang nasa kwelyo ng gangster ay diamonds. Kumpiyansang pumasok ang gangster sa maliit na silid at sinabi sa ere, clubs. Sa susunod na sandali, siya ay natanggal. Ito ang malupit na realidad ng survival game. Isang maling hakbang lang ay maaaring humantong sa kamatayan. Unti-unti nang nababawasan ang 20 manlalaro. Si Urumi ay nakangiti pa rin. Dahil nagsinungaling si Akifumi at naelimina ang gangster, sigurado siyang si Akifumi ang Jack of Hearts. Kaya hinikayat niya ang kanyang koponan na alisin ito. Si Misa ay agad na nagpahayag ng pagtutol, ngunit ang iba ay may kanya-kanyang iniisip at piniling manahimik. Nang si Akifumi, na nawalan ng kapareha, ay lumapit upang humingi ng tulong, sinabi sa kanya ni Urumi na ang kanyang simbolo ay spades. Bahagyang nagbago ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan, ngunit walang nagsalita upang itama siya, dahil ang tunay na simbolo ni Akifumi ay hearts. Gaya ng inaasahan, natanggal din si Akifumi. Si Chixia, na nakasaksi ng buong proseso, ay nagsabi sa kanyang kasamang naka-overall na nagbago na ang isipan ng lahat mula nang magsimulang pumatay ang grupo ng babae. Mas lalo lamang magiging marahas ang mga susunod na pagpatay. Kung ikukumpara sa kanilang dalawa, mas matatag pa ang ibang peres ng koponan tulad ni Naoki at Kotoko, lalo na si Oki na mahilig sa cookies. At hindi niya nagtagal, muling gumawa ng kalokohan si Urumi. Sinabi niyang dapat nilang tanggalin si Misa, na nagsalita pabor kay Akifumi. Nakakakilabot ang pagkakahawig nito sa mga nagdaang pangyayari. Sinadya ni Urumi na mali ang ipahayag na simbolo ng baraha ni Misa, at gaya ng dati, nabawasan na naman ng isa ang kanyang grupo. Sa puntong ito, lalo lamang kinabahan si Shinobu. Nagsimula na siyang hindi magtiwala sa kahit sino sa kanilang grupo. Lumapit pa siya sa mga estranghero upang magpatunay, ngunit sinadya nila siyang iligaw tungkol sa simbolo ng baraha, at naniwala naman siya. Tulad ng inaasahan, natanggal din siya sa laro. Ang binhi ng kawalan ng tiwala ay tuluyan ng umusbong sa grupo ni Urumi. Habang mas marami pang kasapi ang natatanggal, halos mabuwag na ang natitirang mga nakaligtas. Nag-alinlangan si Motohiko nang iulat niya ang kanyang simbolo, at palihim na sinenyasan ni Urumi ang 2 pang kasamahan na tanggalin siya. Ngunit sa isang kakaibang pagkakataon, nilapitan din ni Motohiko ang 2 ito at iminungkahing alisin si Urumi. Ngunit makalipas ang ilang sandali, muling nakita si Motohiko at Urumi na magkasama, may masamang binabalak. Ang matinding panlilinlang ay sapat upang pagdudahan ng 2 kasamahan ang lahat ng bagay. Nagkatinginan sila at tahimik na gumawa ng desisyon. Nang sinadya ni Motohiko at Urumi na mali ang iulat na simbolo ng kanilang mga baraha, pinili ng 2 na manahimik lamang. Dahil dito, parehong natanggal si Motohiko at Urumi. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ang natitirang 2 kasapi mula sa grupo ni Urumi ay hindi na rin nagtiwala kaninuman. Bunga nito, sila rin ay natanggal sa sumunod na round. Mula sa 20 kalahok na nagsimula, 6 na lang ang natira. Ang pansamantalang partner ni Chixia, ang lalaking naka-overall, ay nakaramdam na sobrang malupit ang laro. Kahit malampasan pa niya ang antas na ito, wala na siyang tapang upang harapin ang susunod. Matapos iulat ang kanyang simbolo kay Chixia sa huling pagkakataon, pinili niyang kitilin ang sariling buhay. Nang makita ni Chixia ang kanyang bangkay, napagtanto niyang napakalaki na ng kanyang problema, dahil sa natitirang 5, siya lamang ang nag-iisa. Sinubukan ni Chixia na lumikha ng hidwaan sa iba, ngunit lahat ng pagtatangka ay nabigo. Wala na siyang nagawa kundi hayagang isiwalat ang simbolo ng baraha ni Oki, umaasang gagantihan siya nito. Ngunit basta na lang itong lumakad palayo, at biglang bumaling upang sabihin, hearts. Agad na naunawaan ni Chixia na nagsisinungaling ito, kaya't muli niyang sinubukan ang kanyang lumang taktika, at nilapitan si Kotoko na kumukuha ng pagkain. Matapos niyang iulat ang simbolo ng baraha nito, tinanong niya kung clubs ba ang sa kanya. Ngunit umalis lang si Kotoko nang walang imik. Ngayon, nasa panganib na si Chixia. Hindi niya alam ang kanyang sariling simbolo, ngunit kinailangan niyang magpanggap na kontrolado niya ang lahat. Tiyak siyang gagalaw na ang Jack of Hearts sa round na ito. Ngunit sino nga ba ang nakatagong kontrabidang ito? Nang magsimula ang countdown, pumasok ang lahat sa magkakahiwalay na silid. Mula sa sinabi ni Kotoko at Oki, naalis ni Chixia ang mga opsyon na clubs at hearts. Ang natitira ay nakasalalay na lamang sa kanyang kutob. Pagkatapos ng countdown, natahimik ang pasilyo. Isang metal na pinto ang biglang bumukas. Nakagugulat si Oki yon. Nang makumpirmang wala ng ibang tao, hindi niya napigilang tumawa ng malakas. Ngunit agad namang bumukas ang isa pang pinto. Lumabas mula sa kanyang silid si Chixia at inakusahan ang lalaki bilang Jack of Hearts. At bago pa ito makapagpaliwanag, lumabas din ang kanyang mga kasamahan na sina Sunato at Kotoko. Pareho nilang itinuro si Oki bilang Jack of Hearts.
Lumalabas na lihim silang bumuo ng alyansa matapos nilang matuklasan na si Oki at ang tindera ay palihim na nagpapalitan ng impormasyon gamit ang iba't ibang lasa ng cookies sa bodega bilang pananda ng iba't ibang simbolo ng baraha. Bago magsimula ang bawat round, dumadaan sila sa isa't isa na may dalang cookie upang tiyakin kung nagsisinungaling ba ang kanilang kakampi. Nakuha ni Oki ang tiwala ng tindera at napaniwala niya itong siya ang dapat tanggalin. Pagkatapos, gumamit siya ng maling simbolo upang maalis ang tindera. Walang duda, tanging ang Jack of Hearts lamang ang makakagawa ng ganoong bagay. Ngunit ang totoo, matagal nang nabasa ni Chishia ang lahat ng kanyang pakana. Nahulaan pa niya kung bakit hindi agad tinanggal ni Sunato si Oki. Bilang isang staff ng nagpapatakbo ng laro, may kaalaman ang Jack of Hearts tungkol sa mundong ito na gusto nilang makuha. Sa kasamaang palad, nabigo sila. Tinapos ng Jack of Hearts ang sariling buhay bago maubos ang oras, at si Chishia, nananatiling kalmado at maayos ang tindig, ay maringal na lumabas mula sa game field. Sa langit, sumabog ang Jack of Hearts card kasabay ng malakas na putok. Pagkatapos, muling bumalik ang eksena sa panig ni Arisu, kung saan siya at ang kanyang mga kasama ay nakarating sa isang liblib na maliit na bayan. Laking gulat nila nang makita ang mga bangkay na nakatambak sa magkabilang gilid ng kalsada. Wala silang ideya kung ano ang naganap doon. Nakakakilabot ang lugar, puno ng mga bangkay na nagkalat na parabang isang buhay na impyerno. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nakatagpo sila ng nag-iisang nakaligtas. Sa kasamaang palad, nagawa lamang nitong bigkasin ang salitang film bago siya nalagutan ng hininga. Sumakay si Arisu sa isang sasakyan at nadiskubring ito ay isang photo development studio. Nahanap niya ang film at sinimulan ang pagpapalabas. Ipinakita sa pelikula ang paglalakbay ng lalaki sa mundong dystopia. Laking gulat ni Arisu nang makilala niya ang kanyang matagal nang nawawalang kaibigan na lumabas din sa pelikula. Lumalabas na matagal na rin pala nitong nililibot ang mundong ito. Sa huli, nakarating ang lalaki sa isang komunidad kung saan may kumakalat na balitang may isang babae na nagtataglay pa rin ng mga alaala ng isang kwento tungkol sa mga paputok, isang kwento na may malalim na kaugnayan sa kanilang mundo. At nang magsisimula na siyang mag-record, biglang umalinggaw ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Dumating ang King of Spades at mabilis na nagpatong-patong ang mga bangkay. Biglang natapos ang pelikula. Hilo pa sina Arisu at ang iba dahil sa pagkabigla ng muling umatake ang King of Spades. Mabilis silang tumakbo patungo sa kabubatan sa gitna ng takot at kaguluhan. Nilihis ni Arisu ang atensyon ng King of Spades, ngunit sa labis na pagod ay nadapa siya sa isang bangin at nawalan ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang may isang dalagang nakatayo sa kanyang tabi, may hawak na pana. Itinuro siya nito sa kanyang tunay na tagapagligtas. Mas lumalim ang kanyang paglalakbay sa gubat at natagpuan niyang si Aguni pala ang kanyang tagapagligtas, ang pinakamalakas na nakaligtas at isa sa mga nagtatag ng organisasyong Seaside. Kilalang tahimik at walang awang mandirigma, iminungkahi ni Aguni ang isang alyansa upang pabagsakin ang nakakatakot na King of Spades. Bago pa makasagot si Arisu, inihagis na nito sa kanya ang isang baril, tanda ng kanyang formal na pagkakasama sa grupo. Nagsimula ang tatlo sa kanilang paglalakbay sa gubat, nakakasalubong ng mga manlalarong nawalan na ng pag-asa. Naawa si Arisu sa kanila, ngunit itinuring ng dalaga ang mga ito bilang mahihinang tao. Kinamuhian niya ang mga sumusuko agad. Lalo na't higit pa sa isang paa ang nawala sa kanya sa pakikipaglaban para mabuhay. Natuklasan ni Aguni ang isang mainam na lugar ng ambush sa gubat, planong tapusin doon ang King of Spades sa gabing iyon. Pagsapit ng dilim, nanginginig si Arisu habang hawak ang baril sa tabi ng kanyang tolda. At dumating na ang King of Spades, agad na inatake ni Aguni ang patibong. Ngunit kahit ilang beses siyang tinamaan ng bala, muling bumangon ang King of Spades, malamang dahil suot nito ang isang bulletproof vest. Pinawisan ng malamig si Arisu, na pagtanto niyang ginawa pala siyang pain. Walang ibinigay na paliwanag si Aguni at hinarap ng harapan ang King of Spades. Malaki ang lamang ng kalaban sa kagamitan, kaya't natamaan si Aguni at nawalan ng malay sa gitna ng labanan. Sa hirap at ginhawa, nailigtas pa siya ng dalaga, samantalang si Arisu naman ay tinangay ng pagsabog ng granada at nahulog mula sa isang bangin. Pagsapit ng umaga, paggising ni Arisu, mag-isa na naman siya. Wala siyang nagawa kundi maglakad mag-isa upang hanapin si Usagi. Ang iniwang lungsod ay tinubuan ng mga damo at puno ng mga bangkay. Ang mga bakal na istruktura, nababalutan ng berdeng baging, ay nakalulungkot pagmasdan. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, ipinagpatuloy ni Arisu ang kanyang nag-iisang paglalakbay. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Usagi sa paghahanap ng mga mapagkukunan. Sa kanyang paghahanap, nakatagpo siya ng isang batang lalaki sa isang tahanan. Ibinigay ng bata ang lahat ng natitirang pagkain na mayroon siya, na lubos na nakaantig kay Usagi. Nang malaman niyang patay na ang mga magulang ng bata at malapit nang maubos ang kanyang visa sa laro, nagpasya siyang isama ito sa pagsali sa Queen of Spades Game Challenge, ang pinakamalapit na laro. Sa hindi inaasahan, nagtagpo sila ni Arisu doon. Alam ni Arisu na mahusay si Usagi sa mga larong pisikal, kaya't sinubukan niyang sumugal at tama nga siya. Nang lahat ng kalahok ay nakapwesto na, nagsimulang ipaliwanag ng pangunahing screen ang mga tuntunin ng laro. Ito ay isang turn-based competitive game kung saan ang pulang koponan, pinamumunuan ng Queen of Spades, ay hinamon ang asul na koponan na may 16 na miyembro. Sa kasamaang palad, ang batang tila pinakahina ay napili ng Queen of Spades bilang kapitan ng asul na koponan. Kaya't ang reyna at ang bata ang naging hari ng kani-kanilang panig. Sa bawat pag-atake ng pulang koponan, maaari nilang tanggalin ang isang miyembro ng asul na koponan sa pamamagitan ng pagdikit sa simbolo sa likod nito.
Sa susunod na turno, ang natag na manlalaro ay otomatikong magiging bahagi ng pulang koponan. Ganito rin ang patakaran kapag ang asul na koponan naman ang umaatake. Tanging ang mga hari lamang ang hindi maaaring lumipat ng kampo. Mayroong 16 na rounds ang laro at bawat isa ay tumatagal ng 5 minuto. Ang kuponang may pinakamaraming miyembro sa dulo ang panalo at ang talunan ay buburahin. Nang maisuot ng lahat ang kanilang kagamitan, nagsimula na ang opisyal na laro. Ang unang round ay pag-atake ng pulang koponan at ang tanging layunin ng asul na koponan ay kumalat at umiwas. Kitang-kita ang kahusayan at pagsasanay ng koponan ng Queen of Spades. Sa loob lamang ng limitadong 5 minuto, marami na silang natag na miyembro ng asul na koponan. Hindi lamang sila gumamit ng dahas sa habulan, kundi pati na rin ng psikolohikal na presyon. Sinasabing sinumang gustong mabuhay ay dapat kusang loob na sumapi sa kanilang koponan. Bunga nito, marami sa takot na mga manlalaro ang umiwas kina Arisu at Usagi upang hindi matag at muling makabalik sa asul na koponan. Sa ganitong paraan, halos lahat ng mga manlalaro ng asul ay naging bahagi na ng Queen of Spades. Pagkaraan ng 10 rounds, sina Arisu, Usagi, at ang batang hari na lang ang natira sa asul na koponan. Ngunit hindi sila maaaring sumuko sapagkat bilang hari, hindi maaaring lumipat ng koponan ang bata. Kung mananalo ang pulang koponan, nangangahulugan iyon ng kamatayan ng bata. Nagkatinginan sina Arisu at Usagi. Dumating na ang pagkakataon ng asul na koponan upang umatake. Sa tulong ng kanilang liksi, nagawa nilang maibalik ang ilan sa kanilang mga orihinal na kasamahan. Subalit sa kasamaang palad, naging walang utang na loob ang mga ito at itinuring ang kanilang sarili bilang bahagi pa rin ng Queen of Spades. Nabasa agad ni Usagi ang kanilang intensyon at mabilis na pinigilan silang sumapi sa Queen of Spades. Binalaan niya na ang pagsama roon ay magbibigay lamang ng pansamantalang tagumpay, ngunit haharapin nila ang walang katapusang mga laro sa hinaharap. Tanging sa pamamagitan ng pagtalaga sa lahat ng baraha, kabilang ang Queen of Spades, maaari silang umasa na makabalik sa tunay na mundo. Ngunit may ilan na nagduda, sinasabing puno rin ng panlilinlang at pagtataksil ang totoong mundo. Marahil mas mabuti nang manatili sila rito. Umamin si Usagi na minsan ay naisip din niya yon, ngunit sa kabila ng lahat ng kapintasan, ang tunay na mundo pa rin ang kanilang tahanan. Sa wakas, napaniwala niya ang koponan, ngunit paubos na ang oras ng laro, paano nga ba nila mababago ang laban? Naisip ni Arisu ang isang plano. Pagsapit ng penultimate round, sinimulan ng lahat ng miyembro ng pulang koponan ang pagtugis sa kakaunting natitirang asul. Nang makorner na si Arisu at tila wala ng ligtas na daan, bigla siyang kumapit sa isang bagay. Sa isang iglap, nakabitin na siya sa ere gamit ang isang kadena, matagumpay na nakatakas sa habulan. Samantala, nagsimula na ang huling round. Nagpalitan ng papel ang pulang koponan at ang asul na koponan bilang umaatake at nagtatanggol. Ang mga kasapi ng pulang koponan na dati humahabol kay Arisu ay sila ngayong nahulog sa isang bitad. Sa pinagsamang pagsisikap ng kanilang mga kakampi, nakakagulat na naibalik ang laban sa huling round. Maliban sa Queen of Spades, lahat ng kasapi ng pulang koponan ay matagumpay na nailipat, kaya't nanalo ang asul na koponan. Si Arisu, na nais pang makakuha ng impormasyon mula sa Queen of Spades tungkol sa mundong ito, ay sinalubong lamang ng katahimikan. Payak na payo lamang ang ibinigay ng Reyna, tapusin nila ang lahat ng laro ng mas mabilis hanggat maaari at kusa nilang malalaman ang sagot. At sa harap ng lahat, tumalo ng Queen of Spades mula sa gusaling bakal at tuluyang natanggal. Pagkatapos ng laban na ito, mas tumibay ang determinasyon ni Arisu na tapusin ang lahat ng antas at makabalik sa orihinal na mundo kasama si Usagi. Habang sila'y naglalakad at nag-uusap, laking gulat nilang nakatagpo ng isang hot spring hindi kalayuan. Sinamantala nilang dalawa ang bihirang pagkakataon upang maligo, bawat isa ay nag-enjoy sa komportableng tubig sa magkaibang pool. Biglang tinawag ni Usagi si Arisu mula sa kabilang pool. Agad na tumakbo si Arisu upang tingnan kung ano ang nangyari. Dalawang elepante ang lumitaw sa pampang, halatang nakatakas mula sa zoo upang maligo rin. Matapos ang unang pagkabigla, pareho silang nakaramdam ng ginhawa at nagkasundong manatili muna upang mag-enjoy sa hindi inaasahang kasama bago lumipat sa isang malayoga na sayaw sa tubig. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa Korte Suprema, isang timba ng puro asido sulfuric ang unti-unting umaapaw. Ang nakakatakot na mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Malinaw na ang pinakamalupit na larong pang-intelektual ang isinasagawa dito, kung saan ang kapalaran ng matatalo ay tuluyang paglalaho. Ayon sa mga patakaran, bawat isa ay pipili ng numero mula 0 hanggang 100. Kakalkulahin ng sistema ang average, imumultiply ito ng 0.8, at ang manlalarong pumili ng numerong pinakamalapit sa resulta ang siyang panalo ng round. Ang talo ay mababawasan ng 1 point at matatanggal kapag naubusan ng 10 points. Bukod pa rito, tuwing may matatanggal na manlalaro, may idinadagdag na bagong patakaran. Alam agad ni Chishia na ang taong namumuno bilang King of Diamonds ay isang mabigat na kalaban. Mabilis na nagsimula ang unang round. Pumili ang 5 manlalaro ng mga numerong bahagyang mas mababa sa median, dahil ang 0.8 na factor ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa resulta. Ang nagwagi ay ang presider na pumili ng 29. Sa unang round, unti-unting naunawaan ng lahat ang sitwasyon. Halimbawa, kung lahat ng 5 manlalaro ay pumili ng 40, kakalkulahin ang average at imumultiply sa 0.8, kaya't ang resulta ay magiging 32. Ibig sabihin, laging mas maliit ang final result kaysa sa mga numerong pinili. Nangangailangan ito ng kakayahang hulaan ang mga numero ng iba at pagkatapos ay pumili ng mas mababang numero.
Sa mga natalo at nabawasan ng puntos, unti-unting ibinubuhos ang asido sulfuric sa timbang na nakabitin sa kanilang ulunan, na lalong nagdagdag ng matinding psikolohikal na presyon sa lahat. Pagsapit ng ikalawang round, mas maingat at mas mababang numero ang pinili ng lahat. Ngunit nahulaan ng presider ang kanilang mga hula at sunod-sunod na siyang nanalo. Sa wakas, may isang hindi na nakatiis. Dahil palit ng mas maliliit na numero ang lahat sa bawat round, pinili na lang niyang pumili ng 0. Sa pagkagulat ng lahat, si Hinako ang nanalo sa round na yon. Hindi makapaniwala ang lahat at hindi maunawaan kung bakit pinili ni Chixia ang tiyak na talong numerong 100. May sariling kalkulasyon si Chixia. Ginawa niya ito upang basagin ang nakasanayang kaisipan ng lahat na ang pagpili ng maliit na numero ang tiyak na magbibigay ng panalo, at upang guluhin din ang sunod-sunod na panalo ng presider. At tama nga siya, nang malasahan ni Hinako ang panalo, nagsimula na siyang pumili ng mas malalaking numero. Ang dalawang lalaking patuloy na pumipili ng 0 ang unang umabot sa -10 points. Dahan-dahang tumagilid ang timbang sa kanilang ulunan at nagsimulang bumagsak ang patak ng sulfuric acid. Hindi napigilang maiyak ng natanggal na manlalaro. Hanggang sa bumuhos ang buong timba ng sulfuric acid, biglang natigil ang mga sigaw ng matinding paghihirap. Sa isang iglap, parehong natanggal ang dalawang kalahok. Ang natitirang 3 na lamang ang magpapatuloy sa laro. Sa kanila, 1 na lang ang itinadhana upang makalabas ng buhay. 2 manlalaro na ang natanggal kaya't may 2 bagong patakaran na naidagdag. Una, kung may 2 tao na pumili ng parehong numero, mababawasan agad sila ng 1 point. Pangalawa, kung may manlalarong nahulaan ng tama ang final number, ang talo ay mababawasan ng 2 points. Sa round na ito, 3 silang lahat na pumili ng 0. Nawala ng tig 1 point ang lahat. Nasa -9 points na si Chixia. Mahalaga ang susunod na pagpili. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinili niya ang 23. Nang ipakita ang final result, tama ang hula ni Chixia at gumana ang bagong patakaran. Nabawasan ng 2 points si Hinako at natanggal. Hindi siya makapaniwalang tinanong si Chixia kung bakit ganoon siya ka-eksakto. Ipinaliwanag ni Chixia na tiyak na pabor sa presider ang pumili ng 0 at tungkol sa bilang ni Hinako, hindi mahirap hulaan. Siguradong pipili siya ng numerong higit sa 50 para maiwasan ang parehong numero ng 2 lalaki, at hindi rin siya pipili ng sobrang halata tulad ng multiple, simpleng integer, o prime number. Pagkatapos alisin ang mga yon, kakaunti na lang ang pagpipilian. Nang marinig ito, nawala ng pag-asa si Hinako. Sa huli, tuluyan siyang natunaw sa sulfuric acid. Nadagdagan muli ang laro ng bagong patakaran. Kung may pipili ng 0, ang pipili naman ng 100 ang siyang panalo. Nasa -6 points na ngayon ang presider. Kung hindi nadagdag ang patakarang ito, mananatili siyang hindi matatalo sa pamamagitan ng laging pagpili ng 0. Ngunit bilang siya rin ang nagdisenyo ng larong ito, ipinapakita lamang na sinusubukan niyang panatilihin ang patas na laban. Matapos unawain ang kanyang pagkatao, sumuko si Chixia at ipinahayag na pipili siya palagi ng 100 sa bawat round, iniiwan ang kapalaran ng buhay sa desisyon ng presider. Sa sandaling iyon, bigla siyang binalikan ng mga alaala. Noong nasa tunay na mundo pa siya, isa siyang abogado. Ang kumpanya niya ay nasangkot sa isang insidente ng polusyon na nagresulta sa pagkamatay ng tao. Iminungkahi niya sa kanyang amo na magbigay ng kompensasyon, ngunit siya ay pinagalitan lamang. Ang mundong ito, anya, ay likas na hindi patas. Hindi raw pera ang dapat ibigay sa mahihirap, kundi isang kasangkapan upang kontrolin sila. Paulit-ulit na bumalik sa isip niya ang nakaraan. Sawa na siya sa hindi patas na mundong ito at nais na niyang wakasan ang lahat. Kaya't diretsong pinili ng presider ang numerong 0 at ibinigay ang panalo kay Chixia. Ngunit mumisi lamang si Chixia, naniniwalang ang tagumpay na ito ay hindi bigay ng iba. Sumikat ang bagong araw. Sa laro ng Queen of Clubs, nag-cruise ng landas sina Sakura at Ann nang hindi inaasahan. Ang dalawang malalakas na manlalarong ito ay nag-alyansa at, gaya ng inaasahan, sila ang nagwagi. Isa-isa, ang mga bandila ng laro ay nasunog at bumagsak, hudyat na papalapit na ang pagtatapos ng ikalawang yugto ng laro. Habang nagsasagawa ng pag-ikot sa disyertong lungsod, muling nakatagpo ni Arisu ang mga pamilyar na mukha ni Chixia at Naragi na matagal na niyang hindi nakita. Si Naragi, na alam na ang kanyang katapusan ay malapit na, ay nagpasya na may babaunin siyang mga tao sa kanyang pag-alis at nanabik sa isang huling sagupaan ng barilan laban sa dalawa. Ngunit hindi magawang pumatay ni Arisu ng kanyang kapwa. Sinasadya niyang inilantad ang sarili at sinabi na kung nais talaga siyang patayin ni Naragi, barilin na lang siya nito. Kahit sa kanyang huling sandali, hindi siya lalabag sa kanyang konsensya. Ang mga salitang ito ay tumimo kay Naragi at hindi niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Ganito rin ang naging dating kay Chixia, nakagagaling lamang sa isang larong may kinalaman sa kalikasan ng tao at unti-unti nang nagbabago ang pananaw. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Usagi. Muling nag-apoy ang galit sa puso ni Naragi. Ngunit sa kritikal na oras, si Chixia ang humarang at tinamaan ng bala para kay Usagi. Habang malubhang sugatan, sinabi ni Chixia kay Arisu na dati iniisip niya na ang lahat ng kabutihan at awa ay peke lamang. Ngunit simula nang makilala niya si Arisu, naramdaman niya ang kapangyarihan ng kabutihan. Kaya't ninanais din niyang maging ganoong klaseng tao. Habang nababalot ng emosyon sina Arisu at Usagi, isang bandila na may markang King of Spades ang lumutang mula sa kalangitan. Ang King of Spades na mga ngaso, na pumapatay ng mga manlalaro mula pa sa simula, ay nananatiling nakakatakot na puwersa. Sa kanilang pagtakas, nasalubong nina Arisu sina Sakura at Ann muling nabuo ang grupo ng 4. Ang pagpapatumba sa King of Spades ang naging pangunahing layunin ng lahat.
Maraming manlalaro ang naglakas loob na lumaban kahit pira-piraso ang atake, maging ang paggamit ng sasakyan upang salpukin siya. Ngunit napakalakas niya. Sa kabila ng kanilang pinagsamang lakas, nagawa lamang nilang mapunit ang sira niyang balabal at maskara na naglantad ng mukhang puno ng halimaw at intensyong pumatay. Muling umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril at napilitan sina Arisu at ang kanyang grupo na magtago sa isang lagusan. Doon nila nakatagpo sina Aguni at Akane. Binilang ni Aguni ang natitirang bala ng bawat isa at pinaalalahanan silang magtipid. Inilabas naman ni Sakura ang isang homemade kerosene bomb na ginawa ni Chishia. May naisip na plano si Arisu. Nakita niya ang isang parmasya sa kabila ng kalsada. Kung mapupuno nila yon ng usok mula sa aerosol, mas lalakas ang epekto ng kerosene bomb. Ngunit may isang kailangang magsilbing pain upang mahatak ang King of Spades doon. Nagpresenta si Aguni na siya ang maging pain, ngunit tumutol si Usagi, napakababa ng tsansa kung isa lang ang kikilos. Mas mainam kung lahat ay gagalaw ng sabay. Kaya't agad silang naghanda, handang-handa na harapin ng tuwiran ang King of Spades. Ngunit ang lakas ng kalaban ay lampas sa inaasahan. Kahit wala siyang sopistikadong kagamitan, pambihira ang kanyang kakayahan sa labanan. Mabilis na nagsimulang masugatan sina Usagi at ang iba pa. Sa puntong ito, hindi na lamang ang paghatak sa kalaban papalalim ang mahirap gawin, pati ang pagtakas ay halos imposible na. Samantala, nakarating na si Arisu sa parmasya at nagsimulang magwisik ng gas. Matapos maihanda ang lahat, naghintay siyang mahulog ang kalaban sa kanyang bitad. Subalit natuklasan niyang halos lahat ng kanyang mga kakampi ay bagsak na. Wala siyang nagawa kundi ilantad ang sarili at akitin ang King of Spades papasok ng parmasya. Ngunit naamoy ng tusong King of Spades ang patibong at nag-alinlangan sa bungad. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, ginamit ni Aguni ang lahat ng lakas upang itulak ang King of Spades papasok sa tindahan. Pagkatapos ay tumalon siya palabas ng bintana kasama si Arisu at pinasabog ang kerosene bomb gamit ang kanyang baril. Nang tumila ang lahat, bumangon si Aguni mula sa mga guho at lumapit sa naghihinalong King of Spades, tinuldukan ang buhay ng malupit na manlalarong ito magpakailanman. Sa wakas, nalampasan ang antas ng King of Spades. Isa na lamang ang natitirang laro, ang Queen of Hearts. Ngunit ang lahat ng kasama ni Arisu ay lubhang sugatan at hindi na makagalaw. Si Anne ay binawian ng buhay dahil sa sobrang pagdurugo. Wala nang nagawa si Arisu kundi alalayan ang bahagyang sugatang si Usagi, dahan-dahang nagtungo sa larangan ng laro. At sa hindi inaasahan, ang Queen of Hearts ay ang babaeng may maitim na buhok na lumitaw matapos ang pagtatapos ng unang yugto ng laro. Ang larong ito ay tinawag na Hammerball. Ipinaliwanag ng Queen of Hearts na wala itong panalo o talo. Basta't matagumpay na matapos ni Arisu at Usagi ang 3 rounds nang hindi sumusuko sa gitna, sila'y makakalampas. 3 silang tumayo sa artipisyal na damo sa bubungan, napapaligiran ng marangya at mainit na dekorasyon at walang anumang pakiramdam ng panganib. Sinimulan ng Queen of Hearts ang unang round ng Hammerball. Kailangan lamang ng mga manlalaro na tamaan ang bola upang sumunod sa itinakdang direksyon. Pinanood ni Arisu ang Queen of Hearts na maglaro ng isang round at unti-unting nakuha ang diskarte. Mas madali pala ito kaysa sa kanyang inaakala. Habang naghahanda na siyang tapusin ang 3 rounds ng tuloy-tuloy, biglang umupo ang Queen of Hearts sa gilid ng court at inanyayahan silang mag-afternoon tea. Masyadong inosente si Arisu at agad na lumapit. Kitang-kita namang mahusay sa larong espiritu ang babae. Binanggit nito na imposibleng makatakas mula sa mundong ito at pinaalala pa ang 2 yumaong kaibigan na pinakamahalaga kay Arisu, bagay na nagpasiklab ng kanyang galit. Sa kabutihang palad, nabawi ni Arisu ang kanyang katahimikan sa huling sandali. Kung papatayin niya ngayon ang Queen of Hearts, hindi na kailanman matatapos ang 3 rounds ng Hammerball. Ngunit hindi siya binalak pakawalan ng babae. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa mapangakit na tinig, sinasabing alam niya ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Ito ang layuning matagal nang hinahabol ni Arisu, ngunit nahulog siyang muli sa bitad. Ang babae pala ay isang hypnotist. Nawasak ang psikolohikal na depensa ni Arisu at siya ay tuluyang nahulog sa ilusyon na nilikha ng hypnotist. Sinabi ng Queen of Hearts na ang mundong ito ng laro ay pawang imahinasyon lamang ni Arisu. Sa realidad, isa lamang siyang walang silbi na ang alam lang ay maglaro at walang kabuluhan ang kanyang buhay. Sa tuloy-tuloy na negatibong pag-atake, muntik nang tuluyang gumuho si Arisu. Kinuha ng babae ang 2 tableta at iniutos kay Arisu na lunukin ang mga iyon. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Usagi mula sa labas ng pinto, pilit na ginising si Arisu, ngunit hindi nagtagumpay. Dahil sa kawalan ng pag-asa, natumba niya ang isang baso ng tubig, pinulot ang mga bubog, at hiniwa ang kanyang pulso, umaasang magigising si Arisu sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Sa kabila ng unti-unting paghina ng kanyang hininga, nakayanan pa rin ni Usagi na sabihin kay Arisu na huwag magpakalulong sa paghahanap ng katotohanan ng mundong ito. Ang mahalaga lamang ay maalala nilang sinuportahan at minahal nila ang isa't isa rito. Sa huli, naging matagumpay ang pagsusumikap ni Usagi at nagising si Arisu, unti-unting naglaho ang mga ilusyon sa paligid. Bumalik ang tanawin sa rooftop ng Hammerball Court. Hiningi ni Arisu na ipagpatuloy ang natitirang 3 rounds. Hindi na gumamit ng panlilinlang ang Queen of Hearts. Habang dumarating ang gabi, natapos nila ang 3 round ng Hammerball. Matapos batiin si Arisu sa kanyang pagkapanalo, nag-log out ang Queen of Hearts. Sa puntong ito, nalampasan na ang lahat ng antas ng mundong ito ng laro, at kumislap ang maningning na paputok sa langit ng lungsod, tila nagiging liwanag ng araw. Isang malaing kantong tinig ang nagtanong sa lahat ng natitirang manlalaro kung nais ba nilang maging mamamayan ng mundong ito at manatili magpakailanman.
Tumanggi sina Aguni at Akane, gayon din sina Sakura at Chishia. Tanging sina Oki at ang kanyang kasama, na nagwagi sa laro ng paghula ng baraha, ang pumili na manatili. Samantalang si Arisu, na hawak ang kamay ni Usagi, ay malinaw din ang naging sagot, pagtanggi. Sa isang kisap mata, bumalik sila sa isang karaniwang hapon. Sa abalang kalsada ng Shibuya, naglalakad at nagtatawanan sina Arisu at ang kanyang mga kaibigan. Pamilyar na mga mukha ang sumilip sa karamihan. Nagkasalubong silang lahat sa parehong oras at lugar. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang tumagos sa kalangitan. Makalipas ang ilang segundo, isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa Shibuya. Kalahati ng syudad ay agad na naging guho. Mabilis na iniulat ng balita na ito'y isang meteorite mula sa kalawakan na bumagsak sa lupa. Lumalabas na ang mga nakaligtas sa sakunang ito ay sila ring mga huling nakaligtas mula sa laro. Binisita si Arisu ng kanyang kapatid sa ospital at nabanggit na tumigil ang kanyang puso ng 1 minuto habang nililigtas siya. Napaisip si Arisu, 1 minutong pagtigil ng puso lamang, ngunit para sa kanya ay tila isang mahabang pakikipaglaban sa ibang mundo. Nang muling magtagpo sina Arisu at Usagi sa ospital, nakadama siya ng hindi maipaliwanag na pamilyaridad. Lumulapit siya nang hindi niya namamalayan at inimbitahan itong maglakad. Masayang tinanggap ni Usagi ang paanyaya. Magkasabay silang naglakad papunta sa likod ng ospital, na parabang matagal nang magkasintahan. Sumikat ang araw sa luntiang damuhan, isang mundong lubhang naiba sa dating mundo ng laro. Sa sandaling iyon, humampas ang banayad na hangin at ikinalat ang mga baraha sa mesa, naiwan lamang ang huling Joker card. Parang nakangiti ito sa mundo, waring sinasabi sa lahat na ang lahat ng malupit na laban para sa buhay at kamatayan ay isa lamang biro sa kanyang mga mata. Ang kasunod na mangyayari, maaari ng pinakanakakatakot, o marahil, isa na namang bagong laro ng mundong ito. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.